Sa kabila nga po mga idol ng pagkakabigo ng Golden State Warriors kay Lauri Markkanen, nakagawa pa rin naman sila dito kahit papano ng ilang mga disenteng pagbabago kagaya ng pagkuha kina Buddy Hield, Kyle Anderson at si DeAnthony Melton. Kaya isang malaking katanungan ngayon, sapat na nga ba ang kanilang ginawang move para lumakas ang kanilang lineup o magiging rason lamang ito ng paghina muli ng kanilang kupunan? Well, kung ang NBA legend nga po na si Charles Barkley ang tatanungin, hindi rin naman nga po siya kumbinsido sa ginawang pagbabago ng Warriors. Ayon nga po dito, matagal na nga po niyang sinabi na average team na lamang ang Warriors ngayon, at sa pagkakaroon nito ng bagong lineup, mas lalo lamang nga daw silang humina. Yes mga idol, tapos na nga daw talaga ang championship run ni Stephen Curry at ng Golden State Warriors. Sa madaling salita, hindi nga po natuwa si Charles Barkley sa pagkuha nila ng ilang mga role player lamang na hindi mapagkakatiwalaan sa mga susunod nilang laro. Samantala, kahit man natalo ang Serbia sa semifinals laban sa Team USA, napatunayan na rin naman ni Bogdan Bogdanovic sa buong mundo ang kanyang talento matapos niyang sabayan at muntikan pang talunin ng ibang mga superstar ng NBA. Kaya dahil dyan, may isang mga analyst nga po ang nagsuggest ngayon na dapat kunin ito ng Los Angeles Lakers sa lalong madaling panahon. Maging ang dating Lakers na si Nick Young kumbinsido na dapat kunin ito ni Rob Pelinka sa isang trade, at magagawa nila ito kung sakaling i-offer nila sa Atlanta Hawks sina D'Angelo Russell at Gabe Vincent bilang kapalit ni Bogdan Bogdanovic. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, nag-average nga si Bogdanovic last season ng 16.9 points per game at 3.4 rebounds sa kanyang 37% shooting. Kaya mapapakinabangan nga ito ng Lakers next season bilang kanilang floor spacer sa kanilang mga superstar na sina LeBron James at Anthony Davis. Sa kabilang banda naman, ginawa rin naman nga sana ni Victor Wembanyama ang lahat ng kanyang makakaya para mabigyang karangalan ng France sa Olympics. Ngunit sadyang hindi pa rin naman talaga niya kayang talunin ang USA. Subalit sa kabila ng nangyaring ito, nananatili pa rin naman nga po siyang positibo. Sa katunayan, sa isa nga po nitong post sa kanyang social media account, sinabi nga nito na naniniwala siya na nagsisimula pa lamang ang kanyang journey. Matambang rin naman nga nitong inihayag sa isang interview na patuloy pa rin naman nga po siyang natututo at nag-i-improve. Kaya nababahala nga po siya sa lahat o nagbabala nga po siya sa lahat ng kanilang makakalaban sa NBA, FIBA at maging sa Olympics. Aminin man natin sa hindi, kung meron man nga pong isang player merong pinakamalaking potensyal, eto nga ay si Victor Wembanyama. Gayong sa level ng skills at laro nito, kailangan na lamang nga po niyang sapat na experience upang makuha ang kanyang unang kampyonato sa NBA at ang kanyang kauna-unahang gintong medalya sa Olympics. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.